Halian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Mga ginigiliw na tagapakinig. Ito po ang Kwentuhang Katoliko sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Ito po si Karen Shi kasama ang aking mga ka-lunch date, yung ating mga sisters in lunch. Sige Magandang tanghali po, si Shirley Te po ito. Talaga no. Mga mahihinhin. Teka muna, pigil na pigil kasing mga kwentuhan natin eh. Pasensya na po kayo, talagang hindi ko mapigil ng pagkasama namin si Sister Shirley dito sa ating kwentuhan. So sa lahat po ng ating mga mahal na tagapakinig, mga kapatid sa pananampalataya, lalo na sa mga kapwa ko katekista, isang mapagpalang pananghalian po sa inyong lahat. Hi, Sister Car, araw na naman ng Lunes. Ang bilis ng araw. Monday. Yan yung tinatawag na pag Monday. No? Bigla kang magigising. Agad-agad. It's Monday. Tapos maaalala mo mga deadlines, mga dapat gawin. Just Start another of the week. manic Ayan, Monday. kumanta na po siya. Yan na. Excited lang po ako kasi kahapon nakabanding ko kasi yung mga former students ko way back 1999. So ako po ay nasisiyan sa kanila dahil hanggang sa ngayon 15 years, after 15 years ayun, buhay na buhay pa pala ako sa kanilang puso at isipan. Kaya Of course. nakakataba ng puso yung ganun, di ba? Hoy, hindi naman nawawala sa puso mo yung mga naging teachers mo. Well, actually, so gusto ko lang i-grab yung opportunity ito para i-greet ko sila. Sina Janice, si Rosalie, si Annalyn, at saka si Jonah. At saka po yung mga taga-pakinig natin dyan sa San Isidro, Bacolor. Kay Ate Mila Inarda. At sa hipag ko, si Ate Nessie, pati yung mga chikiting na nandiyan dyan sa matandang bahay kay nakikinig tatay. sila? Hopefully, naka-on sila kasi, ay, sige nga, sulat mo kung ano yung station nyo. Ayun. So, ayan na ako, ate, ha? So, dyan lamang kayo. Stay put, sabi nga ng sister ko. Manatili kayong nakatutok sa loob ng isang oras, ay samahan po niyo kami sa isang makabuluhang talakayan at kwentuhan. Kaming tatlong mga sisters dito. Yung ating sisterhood of the lunch date. Oo nga, no, grabe. Isang napakahinhin na ate namin dito sa booth. Ayan. Anyayahan natin sila sa ating mga text numbers kung nais nilang makibahagi sa ating discussion. Sa mga smart subscriber, 0918-351-8282. Ulitin ko, 0918-351-8282. At sa mga Globe subscriber, 0917-363-3738. Ulitin ko, 0917-363-3738. Okay. Yung mga Facebook account natin. Okay po, kung gusto naman po niyo kaming i-follow, mayroon po tayong Facebook account. So, just log on to www.facebook.com and then hanapin po ninyo ang Kwentuhang Katoliko. Oh yes. Nandyan po yung ating mga pinupost na mga articles, tapos yung mga previous episodes, update po namin yan every now and then. Tapos, kung nais namang sumali sa Connect Ka Katekista Program, i-text po o i-send sa 0927-891-0966 ang REG space, ang inyong pangalan, ang inyong address o vicariate, maari ding parokya o eskwelahan. Uulitin ko po, ipadala sa 0927-891-0966. Maari pong ipadala din yung inyong mga messages, pero yung programa pong yan, araw-araw makakatanggap kayo ng mga messages from the Bible tsaka inspirational quotes. Yes. At saka kung gusto naman po nyo kaming panoorin sa oras na ito,
punta lamang po kayo sa www.ustream.tv/channel/Bright FM 91.9. So, makikita po nyo kung gaano kami ka-genius sa oras na to. Huwag mo nang bubukuhin kasi. Yes, Ikaw well, talaga. genius habang tayo nagkukwentuhan, di ba? Imagine, kanya-kanya tayong basa, kanya-kanyang bit-bit, mga gadget na naririto sa tapat natin. Tama. Ayan, talagang ganito po talaga ang buhay ng isang katekista at tagapaglingkod upang palaganap tayo ng salita ng Diyos. Pwede din po kayong sumali sa aming mga talakayan. Kunyari, kung may nais kayong ipadala na medyo mahaba-habang kwento o kuro-kuro o pwede rin namang mga tanong ukol sa ating pananampalataya, padala lang po ng email sa ating address, ang kwentuhang.katoliko@gmail.com. Yan po ay uulitin ko, kwentuhang.katoliko@gmail.com. Spell out ko po, KUWENTUHANTUHATOLIKO@gmail.com. Yan po ang ating address. At saka syempre, wag nating kalimutan ang ate ng ating programa, ang Barkadahan kay Kristo, Of course. na pinangungunahan po ng mga anchors natin, si Father Pep Bakay at si Sister Zon Kayanan. Yes. Araw-araw din po ito, Mondays through Fridays from 6 p.m. to 7 p.m. So, yan po. Naku, ang ating Lunes ay magsisimula sa isang magandang kwento. Kasi kahapon may kausap ako, may nagtatanong tungkol sa, may question tungkol sa mga binyag, kung maari daw ba silang magpabinyag kahit kunwari yung parents ng baby ay hindi kasal sa simbahan or civil lang yung wedding. Sabi ko, oo, kasi yung anak naman, wala naman niyang kinalaman. Oo, Sa kumbaga, naging anak nila. sitwasyon. Pero yung tao, separate, di ba? Ibang tao na yung baby. May karapatan na yung baby. Hindi natin pwedeng i-deprive sa ang tawag dito, hindi natin pwedeng ipagkait sa bata ang kanyang Oo, karapatan na karapatan maging yun. isang Kristiyano. Oo. So, iba yon. Kahit hindi po kasal sa simbahan o kahit kunyari, sabihin na nating love child yung baby. May karapatan yan na magpabinyag. So, isang question yon. Tapos, pag punta ko dun sa isang gathering, may mga nagkukwentuhan naman tungkol sa kasal. Ay, okay lang daw na magpakasal ba sa simbahan na lang. Ay, Oo. parang Ganun ba? parang Mayor something like siguro. that eh. Or kasi yung ano daw, ay hindi, mali. Yung gusto nila, pwedeng magpakasal naman daw sa sa mayor, sa civil. Sa West, oo. Kasi parang mas matibay daw yung civil wedding. Ay, Sabi ko, nako. parang mali yata yung intindi po ninyo kasi actually mas matibay yung Sa kasal sa simbahan. simbahan. Pag kinasal ka sa simbahan, hindi mo na kailangan magpakasal sa civil. Registered na kagad yon. Pero pag kinasal ka sa civil, kailangan magpakasal ka pa rin sa simbahan para kilalanin yon ng simbahan. Kasi wala namang, walang authority yung civil para kilalanin sa simbahan. O hindi pala nila masyadong alam yung gano'n. Yun ang nakakalungkot, Sister Car, kasi kahit nakahapon sa banding ko sa mga bata. Sa bata, ikaw talaga feeling. Kasi na-open up ko din sa kanila yan dahil this coming June, magkakaroon kami ng mass wedding sa parokya. So sabi ko nga dun sa inaanak ko, yun, isa sa mga kasama kong nakabanding na inaanak ko, ikinasal sila sa West last March. So ngayon sabi ko, ini-encourage ko pa rin sila na mag-join sa mass wedding namin this coming June sa parokya. Sabi ko sa kanila, iba pa rin kasi na magkakaroon ka ng blessing mula sa Panginoon aside doon sa kasal sibil na kanilang natanggap. So, kasi yung
maling impression na magastos daw yung kasal Yun. sa simbahan. Simbahan, My mali goodness, yun. Oo. sabi ko nga. Ako kinasalan simbahan. Wala ni hindi man kami, tawag dito, hindi man kami Trahe de boda. Oo. Although, sino ba naman ang babaeng ayaw magtrahe de boda? Lahat tayo, pangarap natin ang makalakad sa altar na naka-red carpet, maganda yung Hindi suit ako mong eh. gown. Oy, wag mo sabihin yan. Darating hindi din ko ang narinig. araw mo. Oo. Sige, tuloy-tuloy. Oo. So, yun nga, no? And then, sabi ko nga, tandaan ninyo mga anak, yung kasal, hindi kailangan magastos. Yun nga ang maling dapat nating alisin sa isipan ng mga Katoliko na mahal ang pagpapakasal sa simbahan. Yung ba naman pagpapakasal sa West, sa tingin nila, hindi rin mahal. Di ba? Yung gagastusin nila supposed to be sa West, di gastusin na sa simbahan. Ay, magkano ba yung bayad pag West? May ano ba yan? Meron May din. payment din. Minimum. Alam ko meron din silang binabayad na amount sa sa munisipyo. Sa Meron, munisipyo, siguradong hindi ko meron lang alam kung Pareho magkano. lang Kasi pala. yung papeles na gagamitin mo sa civil wedding, yun din naman ang gagamitin mo. babayaran. Magpe-pray na ka rin. Di yun na lang sa kasal simbahan. Tama. Ang problema kasi, ang pagkaintindi nila, pagkasal sa simbahan, ang daming hinihinging Oh, dokumento. just the same process. Dokumento. Opo. Hihingi sila ng baptism Lahat. certificate. Hingi Confirmation. ka ng confirmation. Opo. Ang nasa utak nila, pakasal ka muna sa civil dahil walang Yun. dokumentong hinihingi. Meron Ay, din. my At pag goodness. considered ka ng kasal sa civil, dadalhin mo lang daw sa simbahan, ikakasal ka na, which is wrong. Kasi Oo. kailangan pa rin yung baptismal mo, tsaka yung confirmation certificates mo. Opo. Oh, tapos isa pang may maling Pananaw. pananaw nila yun. Pag kinasal ka sa simbahan, ang mahal. Kasi nasa isip mo, pag kinasal ka sa simbahan, dapat Galante. grande, Magarabong. bulaklak kami. Opo. Oo. Ay, my goodness. Nakabihis lahat ng mga Kasali. away mo. Oo. Kasali dun sa okasyon Kaya mo. sabi nila, ang mahal-mahal. Mm-mm. Pero sa totoo lang, kung pupuntahan mo yung pare, sabihin mo, magpapakasal ka ng yung gulong, ba ang tawag doon? Yung, Disposada. Posada. Pag disposada, di ba? Kung gusto mong within the mass, pwede rin. Opo. Kung yung kasal lang, pwede rin, di ba? Disposada, as in, naka-white ka lang. Regular dress. My ganon. goodness. Kahit na po hindi naka-white. Oo. This is my own experience po kasi, Oo. Sister Cher. Kasi ako po, ikinasal kami ng disposada ng mister ko. So, yung Sister Car, kung naaalala mo, yung tatay-tatayin ko sa mga naging parish priest namin. Si Father So, Gabi. opo, Tama. si Apong Gabi Torres. So, ngayon, di kasi ikinasal kami ng West ng mister ko. Actually, sa judge talaga. And then, after that, the following year, talagang kahit nawala na ako sa kumbento under the custody of Father Gabs. So, yun nga, talagang, ang tawag dito, Pinapatawag ka na. pinatawag ako talaga na sabi niya, Tess, sabi, kahit na ikinasal ka sa West, gusto ko ipapakasal kita o ikakasal ko kayo dito sa simbahan. Oo. So, yung pong nangyari, sa madaling salita, yung pong pagpapakasal namin, yung magulang lang namin ng mister ko, yung mga kapatid niya, kapatid ko, na close friend, kung meron man na dumating. So, actually, kami lang naman po dun eh. Naka-Sunday dress lang po kami. So, basta formal yung dress mo, ayun, talagang basta nandyan yung mga simbolo. Simbolo. Opo, Ayun. kahit na manghiram ka lang, pwede. Yung singsing, kahit na yung nasa lapag lang, importante may simbolo ka ng kasal. Tama, no? tama. So, yun, nanghiram lang po kami ng aras, ng belo. Yung singsing sa amin talaga. Kaya lang, simpleng-simple lang po yung mga singsing namin. Actually, yung iba yung may friend ako na ganun. Hindi naman takas, pero, anong tawag doon? Tanan. Hindi naman Tanan. tanan. Pero, kasi nung kinakasal sila, yung singsing na pinapagawa, hindi pa yata tapos. Or parang nirefit or something. So, gumamit muna sila ng singsing na hiram. Simple, oo. Simple. Tapos, later on, pina-bless na lang nila yung Sa pinagawa kanila. nila talaga. Yun. So, wala namang problema yon. Opo, alin talaga. singsing. Basta kailangan may simbolo. Basta't ang importante rito, mahal ninyo yung bawat isa, nagkakasundo kayo, may pagkakaunawaan kayo,
tandaan po natin sa mga mahal nating tagapakinig, ang pagpapakasal po sa simbahan ang siyang dapat nating pagtuunan ng pansin kasi yung pong sa West o sa kasal sibil, ito ay sa mata lang po ng tao, although yung papel talagang kailangan Legal natin. yun, Oo, pero kasi yun nga. legalidad ng ating pagsasama, yun ang tanda. Pero ang importante po rito, yung talagang tayo as a bond of our love, no? Yun po sa dapat humarap tayo sa altar nang walang wag po tayong mag-atubili dahil po wala pong gastos, walang ganoon na dapat bayaran sa tinatawag nating yung pong disposada o kaya mass wedding. I-grab po natin yung opportunity yon kapag nag-o-offer po ang simbahan. Di ba? Oo. Ang hirap pa naman. Pag may disposada, kung minsan, na hindi naiintindihan ng Opo. iba, no? Kaya linawin po natin Ang sa mga problema, tagapakinig natin. Pupuntahan si Father, tapos sabi niya, Among, magpapa-disposada po kami. O di, siyempre, yung pare, papayag naman yan eh. Opo. Ang nakakalungkot ay ganito. Disposada daw. Mm. Pero pagdating nung araw ng kasal nilang disposada, Galante. makikita mo, oo, naka-Amerikana, Oh. may mga bulaklak. And yet, Ayun. pagkatapos nun, may handaan talaga, Yun. as in handaan. And yet, yun para sa simbahan, hindi nila maibigay. Yun nga, ang isa pa sa nakakalungkot pong Nakakalungkot scenario yun. Pag yun. sinabi mong disposada, talagang wala Wala ka. Wala. O di magsimple ka talaga. Mm-mm. Di ba? Yun nga po eh. Oo, magastos, nangyari magastos. yun. Teka. Ay, my Ang dami goodness. nating discussion sa Oo. sacraments. Nako, ano pa lang yan? Isa pa lang yan, diba? Yung wedding or yung marriage, the sacrament of marriage or matrimony. Oo. Kasi isa yan sa mga pero yun, nasa sacraments tayo eh. Mm-mm. Eh di ba may mga 3 uri daw ng sacraments? Yung parang general classification. Yung una, yung initiation, di ba? Oo. Yan yung baptism o binyag, pagkumpil Kumpil o at- confirmation at yung Eucharist o yung pagtanggap natin ng sakramento ng yung banal na sakramento. Mm-mm. Tapos yung pangalawa, yung sacraments of healing o yung paghilom na tinatawag. Yung reconciliation, yung pangungumpisal. 'Di ba? Ano yan? Healing yan eh. Kasi para tayong kunwari nakikipagkasundo uli sa ating Panginoon. Tapos anointing of the sick sa Kapampangan, pamaglan niya. Mm-mm. 'Di ba yung Pamaglan niya ka ring salunan. Yes. Anointing of the sick. So, iba pa yung anointing of the dying, di ba? Yung sacrament of the dying. Yun, baka kailangan linawin natin kasi may iba, pag sinabi na, ay, pala niya ka, ay, ako man mati, ko pa mati. Yun lang, Parang natatakot. misconception Ay, my lang goodness. yun. O, isa pa yun, anointing of the sick. Kasi ako rin nagpapalay niya from the past years. Bibigyan natin dan yung texture natin dito. Sige. It is very interesting kasi nga tinatalakay po natin na kailangan talagang mabigyan natin ng linaw sa mga nakikinig sa atin ngayon. So, from 2945, magandang buhay, ka-Bright Sisters. Para sa akin, iba-iba talaga ang perception ng tao sa panahon. Kasi ngayon, mas tinitingnan nila yung gastos. Hindi nila tinitingnan yung, sandali ha, naputol siya. Yung feelings na matatanggap mo. Happy lunch po. From John Paul David, Julian po ng Magliman. Uy, sa amin ito. Oo nga, malapit sa inyo yan, di ba? So, John Paul, hello. Kung di ako John Paul. nagkakamali, naging student ko ito. Join ka sa discussion, John Paul. Ano yung ibig mong sabihin? Dun sa hindi masyadong binibigyan ng pansin. Kasi yun nga, kagaya po ng nasabi ko nga, di ba? Kasi very interesting yung topic natin about sacrament of matrimony. So, kagaya na po ng nasabi ko, since narito na tayo at ito yung ating pinagkukwentuhan, ibigay po natin sa kanila kung ano nga ba yung tungkol sa pagpapakasal sa simbahan na hindi kailangang magastos. Hindi talaga. No? Actually, kahit ako yun. sakramento, hindi. Karanasan ko kasi yun eh.
no, yung sinasabi nilang disposada. Disposada, yung hindi ka na kailangan pang gumastos ng kung may pera ka, just be practical enough. Just save that money for future Oo. use, 'di ba? Nagkakautang-utang ka dahil Oo, sa grabe. handaan, di ba? Wag mo nga. Yun problema, hindi naman yung gasto sa simbahan. It's actually yung bonggang yung, gusto mo. yung celebration na, Oo, yung handaan. kabonggahan na Yung Flowers masasabi pala. ng tao. Oo, yung video, yung Oh my lahat. goodness. Marami, diba? marami naman may mga ganong ginawa. Yung, ako, ang dami kong kakilala na kaibigan, may pinsan, yung kapatid ko, yung ginawa, ano sila, proper church wedding na may misa, May misa, oo. entourage, Oo. pero simple. Nilimit nila talaga. So, kaming mga magpipinsan, alam namin na, okay, kami lang yung immediately invited. Hindi pwedeng magdala ng kung sino-sino Oo. bisita. Ganun yung, kasi gusto nila maliit at simple at meaningful yung wedding. Tapos yung pagkain, simple din. Hindi Nakapag-attend na ako ng wedding. Na yung cake na ginamit nila, yung binili sa palengke na, ano yung Cute. tawag, no? Yung mahabang ganun na tinapay. Roll. Oo, hindi. Cake roll. Taisan. Ah! Oo, Taisan. Bumili Wow. sila na. Pagdating doon, hindi naman kailangan yung Oo. picture mo yung cake mo. Hindi. Di ba? Yung pinipicture naman yung sinusubuan mo yun. Asawa mo, di ba? Tama. Ayun. Oo. Taisan yung ginamit nila. Yung isang Opo. gano'n. Yung 10 pisong Taisan. Kasi Oo. nga, kung praktikalidad Symbol ang symbol. pinag-uusapan, Symbol lang naman ang hinahabol natin dyan, yung blessing nga ng Panginoon sa, kung gusto nating tanggapin ang sakramento ng matrimonya, wala po sa handaan, wala po sa gastos. Mag-focus po tayo kung ano ba talaga yung intention mo. Bakit ka magpapakasal? Dahil ba sa handaan? Dahil ba gusto mong Cool ka lang. dahil gusto mong nanilimutan na. dahil Teka muna. gusto Sandali. mong hindi kasi ever since ito yung problema ito yung Oo, lumilitaw totoo na yan. problema Oo. kaya gusto nating linawin sa mga tagapakinig natin kasi nga sabi ko nga po ako ay ikinasal ng disposada at ako ay nagpapasalamat sa paring iyon sa naging tatay-tatayan ko na tinatawag ko nga dahil po siya mismo yung nag-encourage sa akin. So it is based on my experience kaya po gusto ko pong i-share sa inyo yun. No? At the same time, yung pong tawag dito, ayun, another blessing na naman sa parish priest namin na magpapa-mass wedding na naman this coming June. Gusto niya mga June bride ang mga ikakasal. Oo nga Kaya naman. itatapat niya sa June. Although last years, yung kapalit ni father namin ngayon, nagpa-mass wedding din siya. Kaya lang, as early as May. Kaya natutuwa rin Kasi po ako. preparation na yan. Yes. Dapat nagpe-prepare na. Actually, lahat naman ng sacraments, kahit binyag, pwedeng simple lang. May kakilala nga ako, ang yayaman ha, mayaman talaga. Hindi, kumbaga, hindi nagtitipid. Pero dahil yung panahon yon bibinyagan yung anak nila. Pero sabi nila, imbes na taghirap imbes na daw magbobongga sila na reception, Oo. gagawin nila, isi-save nila yung dapat na pagre-reception at hihingi din sila ng, di ba yung gifts dapat? Tapos idodonate nila sa isang charity. Oh, yun ang ganda. Di ba? Ang ganda So, ng plan. ginawa nila yung handa nung baby, ano lang simple, yung parang just enough para lang mabusog. I think lunchtime yon. Tapos later on, sabay-sabay pumunta sila dun sa charity. 'Di ba? Yung Very meaningful. Meaningful. Oo, meaningful Yes. siya. O, 'di ba? So hindi dapat simple lang dahil nagtitipid. Hindi Oo, ganun. Hindi naman sa Simple lang hindi dahil naman sa mahirap. Hindi. Hindi naman sa nagtitipid ka Just be practical enough dahil lalo na sa panahon ngayon, mahirap kung sa mahirap. Yun, yung at saka yun nga, hindi kailangan magastos para maging meaningful yung mga sakramento. Nasa sa inyo yung mga involved, yung mga concern kung paano magiging meaningful ang pagtanggap mo sa sakramentong ito. Tapos, Di po kunyari, ba? di ba yung mga first communion, yan, si Tita Shirley, alam niyan, yung mga nagpo-first communion, di ba? Oo. Kung minsan bongga din. Nakakatuwa sila yung mga parents. No, first communion ng mga estudyante mo. Ang rule, dapat naka-uniform. School uniform, Opo. para pantay-pantay lahat. Dadating yan, meron ng ka-make-up na bata. Ay, may oo. Nakagawn. Nakagawn, parang Opo. flower girl. Totoo yan. Ayun, oo. Ay, naku, sabi namin, di ba, Dapat usapan.
simple lang. there should be a Oo, uniformity. uniformity. Kaya nga may uniformity para walang lumutang Ay, ang na problema nga, yung nakakaangat. mga parents talagang ipagdidiin. Didiin nila. Oo, So so sige, Opo. anuhin natin ha. Tingnan natin kung ano yung theme o yung trend. Nagiging magastos kasi ginagawa nating magastos. Oo. Hindi yung Nasa requirement kagustuhan ng tao eh. simbahan. Tapos, Kagustuhan ng Yung tao mismo. Tapos ay dadahilan niya mahal sa simbahan. Ay, Gawa nako. nila, gawa lang nila. yun, hindi. Oo. Hindi dahil- Hindi po siya. Oo. So, Naalala wag, ko. wag gawing excuse yung simbahan. Ako, Oo. break muna tayo kasi mukhang go na go Painit na tayo painit dito sa ang ating topic. usapan. Oo, pag ganitong mga topic, yung mga katikista talaga. Feel not feel. Hearts on Kaya tawag fire. sa amin, katakista. Katakista. Sige, mag-break muna tayo at makinig sa isang magandang awitin. O bayan ng Diyos, itaas ang kamay at magdiwang. Awit ng sigla, ibaling sa kalangitan. Purihin ang Diyos ng buhay, tayo'y kanyang mahal. Inaarugan at ginagigiliwan pa. Pag-ibig niya'y kailalim kay saya. O bayan ng Diyos, itaas ang kamay at magsayaw. Liwanag ng Diyos, nagpawi ng kadiliman. Pagmumuli at lungkot, huwag nang mag-alala. Puso nating aba, nilikha niyang tahanan niya. Pag-ibig niya'y kailalim kay sigla. Sarili niyang anak pinagkaisa niya. Sa sisinghap-singhap na bayan nating magkasarili. Magkasalanan, huwag nang mag-alilangan pang tayo'y kanyang sasamahan. Kailan may di tayo iiwan. Kailan may di tayo iiwan. Iiwan. O bayan ng Diyos, taas ang kamay at magdiwang. Awit ng sigla, ibaling sa kalangitan. Purihin ang Diyos ng buhay, tayo'y kanyang mahal. Inaarugan at ginagigiliwan pa. Pag-ibig niya'y kailalim kay saya. Bayan ng Diyos, ay masaya. Bayan ng huwag nang mag-alala. Puso nating aba, nilikha niyang tahanan niya. Pag-ibig niya'y kailalim kay sigla. Pag-ibig niya'y kailalim kay sigla. Kailalim kay sigla. Ay. Nagbabalik po ang kwentuhang Katoliko at mukhang kahit Alive na alive nasa tayo. break tayo, nagbabaga pa rin ang ating talakayan. Ang ating kwentuhan talaga namang tayo Ay, pag nako. nagsama-sama. Just another Manic Monday may mga talaga. nag-text po sa atin na mukhang enjoy na enjoy din sa ating talakayan kasi sumasali sila. Opo. Sister Tess, ano yung nasa iyo? So, from 2137, sabi niya, yung sacrament po para sa lahat. Hindi naman po sinabi ni Jesus na dapat gumastos para makatanggap ng sakramento. Tama. Yun po yung sinasabi ko magmula kanina, sinasabi namin mula kanina. Talagang
yung sakramento ay para sa lahat. Ang problema kasi, tayong mismong mga Kristiyano, mga Katoliko, ang umiiwas sa pagtanggap ng sakramento ng matrimonya sa simbahan. Instead na doon tayo sa matuwid na daan, inililiko natin sa civil wedding. Oo nga. Lagi po nating tandaan, iuna po natin ang pagtanggap ng sakramento ng matrimonya sa simbahan po ang diretsyo. Huwag po kayong mag-atubili na magtanong sa mga parish priest, sa mga pari na kilala ninyo, kung paano po yung pagtanggap ng sakramento ng matrimonya, yung pong sinasabi naming disposada. Yun pong pinakamainam na paraan at pinaka-practical na paraan para kayo po ay makatanggap ng sakramentong ito. Okay. Mm-mm. Ito, 6421. Sabi niya, ikami pong wali ko, Kaluwalking Hospital, diretsyo kami katedral para may binyag. Lelot manok mo po ing handami kanita kauli. Yan. Yeah. So, tama yan. Napaka practical. Pero, hindi mo diniprive yung bata. Yung pagtanggap ng sakramentong pagtanggap ito. ng sakramento. So, sa binyag, ganun pala. Actually, marami yan eh. Lalo na kung, kunyari, yung mga tao na, yung mga parents, very conscious sa sacraments. Marami naman akong kakilala na ganun din, na hindi na hinihintay yung bongga pa yung mga reception. Si Tita Shirley, may kinukwento kanina yung mga students. Ay, mga students ko. Pag nagtuturo ako ng grade 3, kasi kami, nagpa-fill up kami sa mga estudyante namin tungkol sa kanilang spiritual life nila, kung anong pang kasama doon kung kasal yung mga magulang nila, ganon. Marami na ngayon yung mga civil wedding lang. So usually, sasabihan ko yung mga estudyante ko, pag-uwi nyo, sabihin nyo kay mama kung pwede silang magpadisposada sa pare para may grasya yung kasal nila. Tapos, dahil pag pumayag sila, pwede kayo yung flower girl, yun, kung may kapatid pa kayo, sila yung magiging sponsor sa veil, sa kandila, ganun. Matitikman ninyo kung paano yung ikakasal mama mo, nandun kayo, sabi ko. Wow. Tuwan-tuwa naman mga estudyante. May successful naman po sa inyong... Yun nga lang, wala akong natanggap. Wala pang feedback. Oo, walang feedback. Naku, hahanapin natin yan. Sister Shirley, baka naman mamaya yung mga nire-recruit yung mga bata, ilang parents na yung na-recruit din nila sa mga sacraments. Oo, hindi lang namin alam. Oo nga. Sana nga. Sana. I-ano natin yan. Pagdasal pa natin yan. Hopefully. Oo, kasi 'di ba yung mga sacraments, talagang grasya yan eh. Grasyang tinatanggap. So yun, yung nasa na ba tayo kanina? Hanggang dun pa lang tayo sa sacraments of healing, 'di ba? Yung mga yun namang healing. reconciliation, Ako kasi anointing of the sick. Marami akong Tapos, experience sa mga ganyan eh. Teka, yung para tapusin muna natin yung sige, mga yung healing. tatlong nga ba yung categories, 'di ba? Yung tatlong The groupings. Una, yung sabi natin kanina, yung initiation, yung binyag, yung pagkumpil, tsaka yung reception of the Eucharist or syempre, pag sa atin, sa mga katekista, napaka-obvious niyan pag may mga mag-first communion, di ba? Tapos yung pangalawa, yung healing, yung reconciliation o yung pangungumpisal, at saka yung anointing of the sick, yung paglala niya. Tapos pangatlo na category, yan yung ating tinatawag na serving the church and the mission of the faithful, yung pagsisilbi sa simbahan at yung ating mission sa mga Salasalpantaya in Kapampangan. Ano yan? Mga mananampalataya. Yes. Yung ating misyon na katulong ang simbahan. Tumutulong tayo. Yan, ano ba yan? Yan yung holy orders. Tsaka yung matrimony. Kasi yan yung talagang consecrated eh. Kinonsecrate ka, di ba? So yun yung ating dapat din sigurong pagtuunan ng pansin later on. Kasi later on, pag dinidiscuss na natin yung mga particulars, ano nga ba yung difference ng mga yan? Ano nga ba yung, bakit sinasabi nila yung mga pari, parang kinasal na rin? Natural, yung bride nila, si Holy Mother Church. Kaya nga yung sinasabi nilang, tawag dito, vocation. Yes. Bokasyon. Kani-kanyang bokasyon. Kung saan yung puso mo, dun ka.
wag kang mag-over the backward dito. Wag kang mag-over the backward dito. Oo, tama. Yan. Di ba? Sumakabilang bahay. Oo. Oo nga, meron nga. Actually, kahit anong vocation kahit yung mga single Siyempre, pag Oo. single ka, tapos Single blessedness. Oo. Mananatili ka doon. Single Kasi yun ang pinili mo, oo, That is also a pag- vocation. 'Di ba? Pag may ginawa kang kahindik-hindik, yun nga yung sabi ng kaibigan ko, 'di ba? Single wickedness din. Hindi. Ayan, wicked laughter na tayong tatlo. Nako. Mamememohan na tayo talaga niyan. Napatingin si Kuya Gerald. Yung mga single wickedness, hindi pwede yan. Just the same, di ba, kapag ikaw ay kinasal, tulad kayong dalawang sisters ko, kailangan maging true to their vows. Ganun din yung mga mother at pare. May mga vows kasi. So, kailangan may ano sila, may loyalty and faithfulness sa kanilang vows. Hindi rin sila pwedeng maging wicked Bawal ang wicked. Bawal ang wicked, syempre. So, teka muna, balikan nga natin. Kahit yung anong ating- vocation mo talaga, maintain mo yung Opo. sanctity ng vocation mo. Tama. Mananatiling Purity. tatak kasi yun Oo. Yes, pananatili. Yan yung ating dapat tandaan Mm-mm. Kahit ano ka, kahit whether you're single, you're married, or you're in the holy orders, kailangan talaga panatilihin. Sabi nga ni Tita Shirley, yung ating pananatiling faithful. Purity. Yan. So, kung babalikan natin yung ating mga sakramento, bakit nga ba may ganitong order? Although hindi naman set talaga yung orders na to yung 1 2 3 1 2 3 na groupings na yan. Pero para mas madaling tandaan sa atin, 'di ba? Yung initiation, ano nga po ba yung initiation? Ano yung ibig sabihin nun? Oo. Meron talagang sinusundan yun, gaya ng baptism. Hindi ka naman pwedeng tumanggap nung 6 pa kung hindi ka pa nabinyag. So, yun ang talagang First stage. initiation, kaya nga tinawag na initiation. Yun ang first step na Opo. dapat mong gawin. tanggapin. Tanggapin ka muna sa simbahan para matanggap mo yun ibang sakramento. Tapos po, pagkatapos ng ating pagkabinyag, yun yung parang the foundational, di ba? Tama po ba, tita? Oo, foundational yun. Basic, pinaka-basic. Oo, yun yung Pwedeng pinaka-basic. sumunod doon. Meron tayong hindi naman pare-pareho kung minsan susunod na yung kumpil. Yun iba naman, mas nauuna pa yung confession, tapos first communion, bago yung kumpil. So, basta kung nabinyag ka na, wala nang problema. Pwedeng, Kahit na po, alin ang mauna, kung ang alin ang first mauna. confession Oo. o yung kumpil. Importante natanggap mo muna yung tayo. Yung Kasi sa mga binyag. Katoliko, Oo. binyag ang una Oo. Oo, Talagang tapos, una yun. Oo. bakit nga ba foundational? Kasi kung we go on, di ba, magmamature tayo, pag tayo ay magpapakasal o magmamadre o magpapare, hihingin pa rin yung mga requirements. Ibang sakramento. Yun, oo. Yung kumpil lang, ay Binyag. binyag sa Baptismal. kumpil. Oo, actually, Tama. dalawang yun. Hindi pwedeng hindi tayo bininyagan kung tayo. May alam ako, abroad do. Kasi sila, mga converts. Sa kanyang conversion, kailangan masyado siyang naengganyo. Talagang heart on fire din siya, nakatulad natin. So, nag-isip na magmadre. Tapos may iba din, mga after conversion, talagang magpapare. Tinagpakadalubhasa. Pero, ni-require muna siya yung kailangan, yung binyag, yung kasal, binyag, yung confirmation. Oo. Hinihingi talaga yun sa kanila. So, kumbaga yun nga, kung sa fraternity o yung mga organization may initiation Basic rites. initiation, oo, na Tayo kailangan. rin meron. Oo, hindi naalis talaga yun sa ating mga Katoliko. Required talaga yan Oo, kahit na sabihin mo pang ministro ka na doon, pastor, di ba? May mga Opo, converts may na ganun. ganun. Oo, may ganun. Dadaan ka pa rin doon sa RC. Basic. Oo, Oo, basic. RCIA. RCIA. Ano nga po ba yung RCIA? Parang yung adult catechism yan Oo, adult. Sa atin kasi hindi masyadong uso yung RCIA. Oo, kasi from the beginning, talagang tumatanggap na tayo ng sakramento ng binyag Malilit pa tayo. Oo, cradle Catholics usually yung mga Sa Pilipino. Pilipinas. Oo. Yun. Rite of Christian Initiation of Adults. Ayun. Yun pala yung RCIA. Tayo kasi
madalang yan kasi Oo. ilan lang naman yung mga Adults na. adults Mga na ilan. magko-convert. Bilang sa daliri natin. Bilang sa daliri yan. Tapos nagagawa ng one-on-one yan eh. 'Di ba? Oo. Kayong mga katikista ang gagaling nyo eh. Pag gano'n yung magmi-meet lang sila 1 hour a day tapos bibigyan ng mga modules, very good na yung Sineseminar. resulta. Oo. Kaya lang pag marami kasi alam ko sa US yata yun. In one Easter, 20 yung converts nila. So imagine marami paano sila. talagang one classroom. Tsaka ang tawag dito, may edad Adults, na. adults, oo. Dahil mga adults na yan, natural. Yung ang tawag dito, yung pag-orient sa kanilang nakagawian medyo mahirap. Oo. Medyo mahabang proseso dapat. Oo. Para mag-sink in sa ano, kanila yung tatanggapin nila. May sariling programa. Hindi pwede yung mga one-on-one lang na method. Siyempre, alam natin yan eh. Pag nagturo ka, alam mo yan. Pag isa-isa, pwede yan. Individual instruction. Pag marami, ay classroom setting na ano yan talaga. May programa. Anyway. Oh, mas matagal pa yon pag classroom setting siya. Opo. Tita, kayo, may experience po ba kayo na binigyan ng initiation or paano ba, seminar yung mga adults? Dito po sa Cathedral, wala akong pa. adults na usually, ang pinakamatandang na dumaan sa akin, mga teenager na. Mga teenager na sila. From US sila, and then dito na, at saka hindi siya binyag. Okay. Kumpil siya. So, yun ang experience ko dyan. Pero ano naman po siya? Catholic naman talaga na Catholic sila, mga Filipino na practicing. nag-stay sa States. Oo. Yun nga ang nagiging problema natin. Sa States kasi, bago mo maipakumpil ang isang bata, kung minsan umaabot ng 1 taon daw yung seminar nila. So, ang ginagawa ng mga magulang, inuuwi sa Pilipinas. Para Dito lang. pakumpilan. Oo. Para mabilis. Kasi dito, ilang araw lang daw yung Totoo po yan. seminar. And then, kukumpilan na. So, yun, haba ng panahon na stay nila, may kasama pang Bakasyon. Bakasyon. Oo. Hindi naman po talaga kasi ganoon kahigpit yung simbahang Katoliko pagdating sa mga kukumpilan Yun nga ang nagiging problema kasi kaya maraming nominal Catholic sa atin. Well, So, ano Totoo din po yan? yan. Oo. Ano din kasi yan, there's another reason for that. Kasi sa States, minority yung Catholics. Oo. So, yung practice, hindi nakikita. Pero sa atin, dahil cultural Catholic, aside from, of course, we practice talaga. Cultural yung nakikita mo araw-araw Everyone makes the sign of the cross. Everyone knows what this means. Yung parang ganun. Although, kailangan palalimin pa. Oo, yun ang nga, nagiging yun problema. nga. Yung nakikita na lang natin, pero hindi na nakukuha yung meaning. Kaya yun nga yung sinasabi po ninyo last time na nagiging grassroots na lang. Oo. Diba? Nominal Catholics, nominal Christians. So yun po yung nakakalungkot sa atin. Basta ngayon, habang sineseminar natin yung mga communicants natin, alam nila yung mga basic prayers. But then right after, wala na pong follow up. Wala nang constant practice. Saka ang problema pag Sa group family. sila, let's say group sila sa classroom, ang medium of instruction mo, not exactly medium of instruction pala, yung tinuturo mong prayers. Opo. Tatanungin mo sila anong gusto niyong prayers? English or Kapampangan or Tagalog? So kung saan nasa last section ka, sasagutin ka, English. Biro mo yun. Di siyempre, mapipilitan ka, magpapamemorize ka. English nga. Hindi naman nila naiintindihan. Memorize lang nila. Oo. Yan ang problema. Di ba? Iba pa rin yun na i-discuss mo talaga. Ano bang ibig sabihin nung minememorize nila? Mayroon pong, yung kailangan talaga mag-sink in sa bata para magkaroon siya ng deeper understanding doon sa tinatanggap niyang sakramento. Yung pong madalas na, yun madalas po yung ikinalulungkot ko. Kasi bakit kanyo? Sa basic prayers lang, pahirapan Pahirapan. Pahirapan sa pagtuturo. What more, doon sa, wala na siya sa simbahan. Di ba? Lalo na once a week mo lang silang imimit or twice a week. Ako, ang ginagawa ko, pag basic prayer, dahil mahirap yun Opo. Usually, 30 to 50 minutes ka lang di ba? Nag-iiwan ako ng papers. So, isa-xerox ko yung prayers. Gugupitin ko. Make sure talaga nagdadala ko ng paste. Paste. Pandikit. As in, pandikit. Dinidikit ko, binabantayan ko na talagang ididikit yan sa notebook nila. Siyempre, hindi kasama yung non-Catholics. Opo. And then,
ini-instruct ko yung teacher. Sasabihan ko, gawin niyang opening prayer yun nandoon. Opening and tama. closing prayer niya. Para may familiarity. Oo, at least twice a day na Nare-remind babanggit- yung bata. na pre-pray ng bata. Para pagdating ko ng after 1 week, almost, At least. mostly, memorize na. Ako Kaya naman yun ang naman. shortcut namin. Ay, tama po Ako yun. naman Good po. method. Ako naman po yung sa paraan ko. Halimbawa, yung prayer, alam ba ninyo? Tatanungin ko muna yung bata kung alam ba ninyo kung ano yung minememorya niyan. Baka nagmememorya kayo, hindi nyo alam. So kahit na po mura pa yung edad ng mga bata, sa mura nilang kaisipan, I see to it na ini-explain natin, not only just merely memorizing kung ano yung minememorya, madali kasi mawala eh. Pero kapag bago mo ipamemorya, alam po nila kung ano yung minememorize nila, mas madali nilang matandaan at Maganda yun. Let's say, ma-memorize. kung Kapampangan kasi, Kapampangan Mostly yung po. dasal, ipapadasal mo sa kanila, Kapampangan. Ang nagiging problema, pagdating nila sa misa, English Iba na siya. Oo. So usually, nagkakaroon tayo ng problema talaga. Isa pa po yun. Oo. Nagkakaroon ng conflict. Conflict Kailangan talaga. pala bigyan din sila Pareho. ng schedule ng mga misa. Tagalog at kung sa barrio sila Kapampangan hindi English. yan eh. Oo. Yun ang isa pa sa mga Isa yun, hirap. problema Kailangan doon. i-coordinate. Or, pwede kaya yun, kailangan ituro ng isa-isa. Medyo matagal Medyo hindi matagal, ka matatapos sa basic Oo, prayer. tama. Kasi lalo mga by modules tayo ngayon. Oo. Kailangan maturuan yung mga bata sa At modules. kung ulit-ulit ka naman, yun lang ang pinapadasal mo sa bata. Wala. Ayaw na. Hindi ka Ayaw na nila. Oo, hindi ka papansin eh. Yes, hindi ka mag-grow. Oo. Kaya yung pagturo ko lang sa Our Father, kung saan dinadaan ko pa sa kanta eh. Ay, tama po yun. Para pa mabilis. Oo, dasal, saka sa... kung di, walang mangyayari. Mas matatandaan. Ayan. Okay, let's give way to this question, sabi. It's from 2137. Question lang po. Pag po ba nagpakasal ng una, pwede pa po bang magpakasal ulit? Example po, kinasal ka, same girl, tapos simple lang po kasi hindi afford yung malaking budget. Tapos, as time goes by, yumaman. Pwede po bang magpakasal ulit nun? Same girl pa din po. Thank you. Oo, May- pwede. Renewal yun. Diba? Pwede. Sa renewal. Yun. Oo. Usually, ginagawa yan pag 10 years, 25 years, gano'n. Oo, yung mga anniversaries, pwede dun, siya. Oo. Mm-mm. Nagpapakasal ulit yan, pero renewal lang siya. Blessing lang. May kaibigan po akong gumawa nun. Yung una, kasi gusto na talaga nilang magpakasal, pero hindi nila ma-afford pa talaga yung wedding. Yun nga, disposada, tapos sa sacristy lang daw. Kasi they didn't want to cause, sa US ito eh, yung, kasi sabi nila, pag kinasal ka daw dun sa church mismo, pag nakita ng community, medyo, they will fuss over you. Ayaw nila ng ganon. So, yung witnesses lang nila, yung parang sponsors. Tapos, yung silang dalawa at yung pare. After how many years, okay na sila. Yung kaya na nilang magpakasal ng bongga kung gugustuhin. Hindi naman sila nagbonggang wedding. Pero ginawa nila, they really celebrated. Kasi sabi niya, it's not because we were deprived. Yun yung term niya. Hindi dahil deprived sila nung una, pero dahil pagpapasalamat din. Oo. Nagpapasalamat sila na umabot sila ng 10 years. Ganun yata, ito. no? Sa Yung kanilang 10th anniversary pagsasama. nila. Oo. Yun iba, hindi man nagpapakasal as in nakagown, ganon. Yun iba, pupunta lang doon sa pari at sasabihin nila. Magpapabless. Oo, magpapabless lang. Yun naman ang importante. Renewal of vow. Oo, renewal. Yun renewal of vow. Yun mga anniversaries, mga golden wedding, ganon. Silver wedding. Yes. Yung ano kasi, importante dyan, yung may pagbabasbas. Pero of course, kailangan sumunod pa rin tayo dun sa mga requirements. Kasi, syempre, hindi naman pwedeng ikasal ka ng pare na hindi ka i-investigate muna. Kasi, what if yung isa sa inyo may previous sabit? Oo. Kaya nga mayroon tayong tinatawag na marriage bans. Yes. At least for 3 consecutive Sundays, ina-announce kung sino yung mga ikakasal. Yan yung pag-iingat din yan. At protection din. Baka sa ating- mamaya, nung naglalakad ka na, nagmamarch ka na, naka-red carpet ka, maya-maya may hahabol sa, wala bang kumukontra, wala bang maghahabol kay Karen, na ikakasal kay ganito, kay Ding Dong Dantes. Ano nga ba yun? Yung, it should have been me. Di ba may kantang ganun?
It should have been me. Ako ang naghahabol. Wala, patay ka na. Karen, hindi ka na makakasal. Yun po yung iniiwasan. Kaya naman yun. Yun yung iniiwasan. Kaya may marriage bans tayo. Opo. Eliminate all hindrances, kumbaga. Naku, may konting Wow. oras na lang tayo. Oo May nga, mga no, my babatiin ba goodness. tayo o may mga announcements? Okay, just for now, tapos na yung graduation practice namin last Saturday. So, this coming Saturday, ayan na, dandararan, gagraduate na kami. May sound effects pa talaga. So, April 25, 7:30, lahat ng mga Aga. Alfie students, kasi magpe-prepare for 30 minutes, 8 o'clock mag-start. So, yun, makikita-kita kami ng mga naging kaklase, mga ka-batchmates. So, yun, ang tawag dito? Na mental block. Doon po sa Arzobispado de Pampanga, ang aming Graduation. venue. Opo. Invited kayo lahat doon. Yaks! Baccalaureate. Oo nga. Ano pa? May Baccalaureate announcements pa tayo para sa ating mga kaibigan? So, Yung ay naku, mga may ka-lunch humahabol dates? pa yata. Ano, may text ka pa? May humahabol pang text. May habol text pa? Basahin mo pa. Sandali. Baka mamaya wala to. Ay, just for greetings. Pakigreet, Set, Dylon, Princess Alice from Ate Ellen. And then, some of my college classmates from Mary the Queen, at iba pong religion. At iba po yung religion, sabi po, Catholic religion ay may memorization ang mga prayers. But lahat ba nang nagdadasal na ganito alam yung meaning ng prayer? Kahit ako napapansin ko rin po na they just pray for nothing kung di nila sinasapuso yung dasal. Pabati po sa parish choir at guild ng Santo Niño. Sister Car, paano ba to? Ano? Shall we give way to this question or para bukas na lang? Ano Just yung- reserve this question. Sige. Ano yung question? Yung sa pagdarasal daw. Madalas daw minememorya lang, pero wala raw Walang meaning, Walang parang, meaning. naku, Walang hindi na pagsasapuso. No? Actually, kahit na pinapamemorize natin yan as elementary, kung dumating ng panahon na naging high school na sila at wala pa rin meaning sa kanila, ang may problema na yun sa sarili Tao natin. mismong Kasi- nagdadala. Oo. Although tatalakayin natin yan. Sige, kasi may issue. Oo. So actually, it is from 2945 texter. So Reserve natin this yan. is just an orientation of kumbaga pahapyaw Oo. lahat. Reserve natin No, yan. yung sakramentong Sasagutan natin. tinatalakay natin. We will still continue this coming days. Kaya wag kang mag-aalala. Bibigyan natin ng Tsaka, oras totoo naman, ang inyong issue tanong. naman yan. Kahit hindi lang sa Catholic issue yan eh. Sa maraming religion. Lahat. Oo, lahat. Issue yan. Issue talaga yan na yung pagdadasal nagiging memorized na Oo. mechanical. Oo. Sa mga may memorized prayers, formula prayers. Oo. Yung mga formula hindi lang sa prayers atin yan na natin. issue. Pero tatalakayin natin yan kasi masayang i-discuss din yan eh. Kailangan muna tayong magtapos. Ngayon, si Sister Shirley, wala po kayong babatiin Announcements. So, naman. binabate. Okay. Sige, magtapos po muna tayo sa isang dasal para Okay. We remember we are always in the presence of our Lord. Prayer to the Holy Spirit. Breathe into me, Holy Spirit, that all my thoughts may be holy. Move in me, Holy Spirit, that my work too may be holy. Attract my heart, Holy Spirit, that I may love only what is holy. Strengthen me, Holy Spirit, that I may defend all that is holy. Protect me, Holy Spirit, that I always may be holy. Amen. Amen. Wow. napakagandang dasal, Sister Shirley. At sana Prayer nga to the Holy Spirit. Ngayong maghapon na to, basbasan tayo at patnubayan ng Holy Spirit Okay. for the whole day and for the whole week din. Naku, salamat po sa ating mga nakikinig. Salamat po sa ating mga ka-lunch date. Sinubaybayan niyo po kami ngayong araw ng Lunes. Ito po ang Kwentuhang Katoliko, programa ng Archdiocesan Commission on Catechesis. Salamat po. Yes, Tita Shar. Salamat po sa mga nakinig.
Mapagpalang buhay sa inyong lahat. Hay nako, natapos na naman po ang isang oras ng ating makabuluhang talakayan at kwentuhan. Muli ito po ang inyong kakwentuhan sa ere, si Sister Tess David na nagsasabing, ingat po lagi, isang magandang buhay, at God bless, to God be the glory.